Kahit gaano kalaki yung pasanin, sabi nga sa prayer ni Brother Angelo, may kanya-kanya tayong istorya sa buhay. May kanya-kanya tayong dinadala. But sabi ng Lord, sa kanyang salita ay, praise the Lord who care our burdens day after day. He is God who save us. Our God is a God who save. He is the Lord, our Lord, who rescue us from death. Before we are dead, dahil naman tayong mga patay yung ating buhay pananampalataya. But when God called you, when God bring you here in this church, nabuhay yung ating pananampalataya. Sabi nga, if you are willing to follow Jesus, deny yourself. Hindi na tayo ang nasusunod, bagkos yung nasusunod na lagi sa buhay natin bilang Kristiyano at bilang mananampalataya ay yung ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Then sabi din, sa Galatians 2:20, this is the powerful verse from God. He said, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Did you see how God is so good? Nung tayo tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, ang Diyos na dapat ang naghahari sa buhay mo at buhay ko. Amen. Amen? Amen. Maliwanag, di ba sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi sabi sa Tagalog, at kung ako'y nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at habang ako'y nasa daigdig, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos at umibig sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Did you see how God is so good in our life, my dear brethren in Christ? When God nung Panginoon ay pinako sa krus ng Kalbaryo, pinako ang Diyos, tinubos yung ating mga pagkakasala, which is dapat tayo ang dapat parusahan, because sa habag at awa ng Diyos, siya ang nagpapako. How about in our life now? Can you tell to your seatmate, how's your life now? Anong sagot? Amen? That's why we encourage people. No exempted. Pag tayo ay patuloy na binibigyan ng Diyos sa mga pagpapala, mas lalo tayong lumapit at paglingkod sa Diyos. Even those trials, difficulties, trouble in your life, mas lalo tayong lumapit at sumamba sa ating Diyos. Huwag nating hayaan na pag tayo ay pinagpapala, natatangay tayo ng blessing na yan. Huwag nating hayaan na pag dumarami ang biyaya ng Diyos na binibigay sa iyo, natatangay ka ng agos. Amen? Because nung ikaw ay pinag-pray, nung ikaw ay humingi ng tulong sa Diyos at ang trabaho na naaayon sa iyo at binigay sa iyo ng Diyos, hindi naman nagkulang ang Diyos. Did you see the testimony of one of my brothers? Sabi niya yung promise niya na siya'y babalik at magpapatotoo is precious to God. Kaya God bless brother, we pray and we declare na hindi ka din mawala. Amen? Because maraming nag-testimony for this pulpit because God is so good. Binigay ang mga prayer request and petition, but nawala. Kaya nga bawat isa sa atin, if you testifying in this pulpit, what God doing something to your life, dapat nating paliligan. Amen? Huwag tayong patangay sa mundo na ating kinabibilangan. We are still in this earth. Amen? But, ang lamang lang natin sa mga iba, alam natin ang salita ng Diyos. At alam natin kung paano natin i-apply ang bawat binibigay sa atin ng ating Panginoon.
Amen? So, another, in Psalm 34:19, the Bible said, good people suffer many trouble, but the Lord saved them from them all. Sabi, ang taong matuwid, mas magkaroon ng suliranin sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. May solusyon. Pag may dumating na trouble sa buhay mo, pag ikaw ay nasa Diyos at gumagawa ka ng naaayon sa batas at gawa ng Diyos, masosolve yung trouble mo. Pero, pag ikaw ay nagkakaroon na ng trouble, lumalayo ka pa sa Diyos, lalo magkakaroon ka ng problema. Lalo ka magkakaroon ng mga pasanin sa buhay. Because always remember, sabi nga, pag may sakit, punta sa hospital, sa doktor. Pag wala ng lunas, sabi sa'yo ng doktor, pag-pray na lang natin. Sino yung huli lalapitan din? Ang Diyos. Sa Diyos nila lalapit. Because always remember, yung mga doktor, yung mga ginagamit ang mga gamot ay naging instrumentalist din ng ating Diyos para tayo ay gumaling. But always, priority ang ating Panginoon. Then, amen. Amen. Then in Exodus chapter 14:14, ito napakakabisado ng mga kapatid. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mag-i-still ba tayo? Or magdi-disappear? Of course, we need to be still in the presence of our living God. Pinangako na nga ng Diyos, I will fight for you. Ang gagawin mo lang ay manatili. Huwag tayong manatili sa Carrefour. Huwag tayong manatili sa laging sales. Huwag tayong manatili lagi sa open beach na kung saan ngayon summer masarap ng maglamoy-lamoy with matching good shades. Amen? Kaya maliwanag na bawat mananampalataya, bawat isa sa atin na dapat nating gamitin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na nakilala natin siya. Amen? Because always remember, God ay napakabait. Yung tayong lahat, pare-pareho naman tayo, even me. When I pray to the Lord, nabigyan ako ng trabaho, makapag-abroad ako, lahat naman tayo, pare-pareho ang ating hangarin. Makapangibang bansa, makatulong sa pamilya. But yung bonus na binigay ng Panginoon sa atin ay nakilala natin siya. At kung nakilala natin siya, natanggapan siya bilang sariling tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng ministry. Kaya nga natuto tayo kumati ng Bible study. Kaya nga natuto tayo magbuklat ng Bible. Dati naman, hindi naman natin alam because nung tayo ay Catholic, nakikinig lang tayo sa pare. Ba't nakikita natin ngayon ng mga pare, lagi nasa welga, nasa rally. Amen? Kaya nga should be always, the politics separates to the church. Dapat hinihiwalay ng mga ang politiko, ang simbahan. Dapat ang simbahan ay yung bida, ang Panginoon. Hindi kung sino. Amen? Kaya mapalag tayo, we are so blessed in this country because malaya tayong nakapagpupuri, nakasasamba, at nakapaglilingkod sa ating Diyos na ating pinaniniwalaan. Amen? Kaya nga, tandaan natin, bawat trouble, kung ikaw ay ikaw ay mabait, sabi, good people suffer so many troubles, but ang Panginoon ay may solusyon, bibigay ng Panginoon. Then another, in Isaiah 52 verse 12, the Bible said, this time, you will not have to believe in hurry. You will not be trying to escape. The Lord your God will lead you and protect you every side. So maliwanag sabi, this time you will not have to live in a hurry. Hindi na tayo magmamadali. Hindi na tayo parang hinahabol ng 10 kabayo. Kundi tayo ay lumalakad dahan-dahan dahil alam natin yung ating pupuntahan ay ang gawain ng Panginoon. Amen? At bakit ba mahalaga ang salita ng Diyos? That's why, before God is rebuking me also, when Brother Ernest is my partner in the ministry,
Because, sabi ko nga, because Ernest is very fluent, magaling mag-English, talagang manghanga ako sa kanya. Ako ay mahihain, sanay lang talaga akong dumakdak noon. But when God rebuking me, kasi bisan kasi mas gusto ko ang magluto, mag-asikaso, kasi talaga ako po ay maasikaso talaga, kahit kanino. But when God correcting and teaching and rebuking me also, when the Word of God deliver, or when the Bible study is starting, you are in this your seat. Ikaw ay dapat nasa upuan na. Pabayaan mo yung niluluto mo. Huwag ka magpakamarta. Dahil hindi tayo tinawag para magluto na magluto, kundi tinawag tayo para kumain ng salita ng Diyos. Dahil yun ang mas mahalaga. Tingnan sa kwento, di ba, si Martha, nagsumbong pa kay nagsumbong pa kay Lord. Di ba? Akala naman nakakampihan siya. But ang sabi, alam mo ba kapatid, Martha, mas mainam ang ginawa ni Maria dahil siya ay naghahanda para makinig ng salita ng Panginoon. Although, wala namang mali sa ginagawa na nagluluto, pero magluto ko habang wala pa o hindi pa nag-uumpisa. Pag nag-uumpisa na, should be, you are in the Bible study na. Wala ka na dapat sa kusina. Amen. Sayang yung salita na mapapakinabang natin. Mapapakinabang kasi yung salita ng Diyos ay mahalaga. Amen. Kasi experience ko yun, kaya ako ito nasalita, experience ko. Ako talaga mahilig magluto. Dahil sasabi ko, Ernest, ikaw na lang. Alam nila, Sister Villantia, ikaw na lang muna. Kaya ginawa ng Panginoon, iniwanan ako ng mga kasama ko. We are three in the Bible study, perseverance, Johnny, Sunny, Ernest. Talagang Panginoon, matalino. Pang-apat ako. Inalis niya. Yung umaasa lang ako sa kanya lagi. Amen? So, ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, yung mga Bible study leaders, encourage to your brethren in Christ. Pag nagsabi na, Brad, kayo na muna dyan, magluluto mo na ako. Review ko na kaagad with love. Mamaya lang, Brad. Amen? So, ganun tayo tinuturuan ng Panginoon. Kailangan maging daluyan tayo ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil mas mahalaga, mas importante yung salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Then another in Psalm 119:32, I will eagerly obey your commands because you will give me more understanding. Amen? So we will give, the Lord our God will give us more understanding. So now, you understand. Did you understand? Amen. Na kailangan, pupunta tayo sa Bible study dahil hindi sa pagkain. Pupunta tayo sa Bible study at sa prayer meeting dahil excited tayong mag-share ng salita. Si Glory or kahit sino mag-share dahil yun ay salita ng Panginoon. At always, ito din, sometimes naririnig ko to. Pag ang preacher na gusto nila, excited silang pumunta. Pag yung preacher ay parang hindi gaanong magaling or parang nakakanto, wala silang gana. My friend or my dear brethren in Christ, ang Word of God na sinashare kahit malamya magsalita si Pierre Dominic, is Word of God is not. This is the Word of God. Should be applied and matanggapin natin. At kung si Sister Risa naman medyo balambing, tanggapin din natin kasi salita ng Panginoon yan. Hindi naman tayo nagtuturo dito ng ikasasama nating lahat. Nagtuturo tayo para sa kabanalan ng bawat isa. Amen? And also, no favoritism. Hindi tayo isang bagsak. Amen? Pagka paborito mo si kapatid,
pagtatabi ko ito ng pagkain. Wala namang problema doon. Kaya lang, nagbigay ka na nga sa isang kapatid, bigyan mo na lahat. Ngayon, kung hindi kasya, huwag mo nang ipamuka sa mga iba na grupo kayo, sasabihin mo sa lantaran, ay para kay ano to? Ano sasabihin ng kapatid mo? Kaya nga, di ba, makita niyo si Pastor Romy? Sino nakakilala kay Pastor Romy? Hindi siya kakain hanggat hindi kumakain ng lahat ng mga kapatid. Yan ang isang pinaka-natandaan ko kay Pastor Romy. Ganun siya mapagmahal sa lahat, pantay-pantay. Amen. Minsan nga para sa kanya para sa kanya na, ibibigay pa niya. Ganun din ang Panginoon. Amen. Kaya, ngayon wala ng favoritism. Lahat kailangan mahal mo si kapatid, mahal mo na si Brother Earl, mahal mo na si Marlene, or mahal mo na si Gladys, kung sino. Kailangan pantay-pantay. Amen. Amen. At sabi nga, pag tayo daw ay naglilingkod na sa Panginoon ng totoo, wala ka nang kagalit, wala ka nang tinatangi. Kailangan pantay-pantay. Kaya nga ang Lord, nung nilikha niya ang tao, pare-pareho naman tayo ng may mata. Meron nga lang cute ang mata, may chinita. But sabi nga, diba, yung binigay ko sa'yo yan ay unique. Amen. Unique. Kung medyo malaki ang ilong mo, talagang yan siguro bagay sa'yo. Kaya binigay ng Lord yan. Amen. Kung binigyan ka ng Lord ng lips na medyo manipis, siguro bagay din sa'yo yan. We are unique in the sight of God. Amen. Hindi tayo binigyan ng Diyos para tayo pintasan. Ang tao lang naman ang namimintas. Pero sa Panginoon, bagay sa iyo yan kung anong meron ka. Amen. Kung ikaw ay papungay, ang pera lang siguro kung nagpapakyut. Sa mata, gaganyan-ganyan. Hindi na yung kaloob ng Diyos. Dahil nagpapakyut siya sa gusto niya. Pero meron tayong kanya-kanyang binigay ang Panginoon na sa sarili natin. Amen. Kaya kung ang height mo medyo mababa, hanggang dyan ka na lang talaga. Nagpapasalamat natin sa Panginoon. Yes. Kita mo nga si Mahal, ang liit na, pero nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, ganun kabuti ang Panginoon. Kaya, every people, every children of God will be happy kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Paano yun sa trabaho? When you pray to God, Lord, bigyan mo ko ng trabaho ganito. Nung binigay ka naman ng Panginoon ng trabaho, masaya ka naman. Ba't kung nagtatagal, Lord, sana pala, hindi na lang ganito. Maraming ganyan. Humingi sa Lord ng Lord. Gusto ko po sana, day off ako ng Friday para makapag-church ako. Nung nalaman si kapatid na off ng Friday, Saturday, sana pala Friday, Saturday din ako. So, ganun, hindi tayo kontento kung anong binibigay sa atin ng Lord. Kaya nga, in prayer, sa prayer meeting, kailangan pag nagdasal tayo, specific. Amen? Kung pinag-pray mo, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, day off ng Friday, Saturday, magandang sweldo, tapos 8 oras lang, mabait yung amo, alam ng Panginoon sa Panginoon. Pero kasi pag nag-pray tayo, Lord, trabaho na may okay na sweldo, okay na sito 2,000. Amen? So, mga kapatid, my dear brethren in Christ, kailangan our focus or our center of our life is our Jesus Christ. Amen. Yung Panginoon na kung saan kayang baguhin yung buhay natin. Amen. Na kung saan meron kang istorya sa buhay mo, ang Diyos lang ang makapagbabago. Isang click lang ng Panginoon, pag willing kang magbabago, babaguhin niya ng Diyos. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. And then, in Deuteronomy chapter 3, verse 22, the Bible said, "Do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you." So ito, parang din yung kanina sa 14:14. Huwag kang matatakot sa kanila. Amen? Pagkat si Yahweh ang makipaglaban para sa iyo. Amen.
Kung now, natatakot ka pang mag-share ng Word of God, huwag na tayong mahiya, huwag na tayong matakot. At kasama natin ang Panginoon, basta't kabutihan ang gagawin natin. Amen? Then another, in Jeremiah 15:20, ito ang promise ng Lord na napakaganda. Sabi niya, I will make you like a solid bronze wall, as far as they are concerned. They will fight against you, but they will not defeat you. I will be with you to protect you and to keep you safe. So napakabuti, di ba? Sabi dito, sa harapan ng mga tao, ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sa iyo ako upang ikaw ay pangalagaan at iingatan. Kung marami sa iyong naninira, maraming tumitira sa iyong patalikod, ang Panginoon ang bibigay sa ng protection. At yung protection na yon, kaagipat nun, victory in your life. Amen. Marami sa iyong naninira because naiingit sila dahil siguro masyado kang tinaas ng Panginoon dahil ikaw naman ay faithful servant of God. Hayaan mo lang sila. Hindi naman ikaw ang kinakalaban, kundi ang kinakalaban nila ang Panginoon na ating pinag-ibig. Then, application. Sabi, lagi akong magpapalakas sa presensya ng Diyos at sa Kanyang salita, lagi kong gagawin ang mga bagay na magbibigay kalakasan sa aking katawang pisikal at kaluluwa. Lagi kong ipananalangin maging daluyan din ako ng kalakasan para sa aking pamilya, iglesia, at mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa bawat taong ating makapaharap. My dear brethren in Christ, our title is Mga Daluyan ng Kalakasan. Kung may nanghihina na kapatid, tulungan natin makabangon. I do believe, children of God, we are here in this afternoon. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon. Tayong lahat ay may kanya-kanyang experience how God moved in your life. But the most important, how God changed you. Kung paano ka binago ng Panginoon. Hindi na dito issue kung dati kang ganyan, kung dati kang ganon. Ang mahalaga ngayon, you will stand in the presence of our living God at tumatayo ka sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos at naging daluyan ka ng kalakasan ng bawat nanghihina. Did you see the life of our tatay, our bishop? Kung paano siya kadisdidong magmahal at ipakita sa ating lahat, even though sick, may nararamdaman, hindi siya sumusuko na ipahayag ang salita ng Panginoon. When Brother Ian testifying na makita niya ang uncle niya na mahina, we are weak, mahina, ay hindi siya sanay. Tayo pa kaya na halos ilang taon natin kasama at sineshare tayo ng Word of God, nagpapakapagod, binigay ang kanyang buhay para sa ating lahat, para i-share ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga meron tayong pastor, meron tayong elders, meron tayong church, meron tayong mga leader, meron tayong mga Bible study. Tayo ay sama-samang tinuruan ng ating mahal na bishop na magmahal sa ating Panginoon. Hindi ba sabi nga niya sa prayer meeting, ay maraming tinuro sa kanya ang Panginoon. At marami pang ituturo, kasama na tayong lahat po. Kaya nga kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay nanlalamig, sa ngayon, mag-pray tayo. Hindi ba nga natin naranasan yung naranasan ni Bishop
na nagkasakit-sakit dahil sa gawain ng Panginoon. Napupuyat. Amen. But I do believe this afternoon, tonight, God will do something to the life of our tatay. Amen. We will declare the healing power coming from God, and we declare na babalik ang sigla at lakas na nawala sa Kanya. Because sama-samang panalangin ay effective and powerful. Amen. Conclusion. In Proverbs 13:21, kaya wala tayo mag-atubiling gumawa ng kasalanan. Sabi dito, Proverbs 13:21, trouble follows sinners everywhere, but righteous people will be rewarded with good things. So kung tayo ang inahaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sasagana ang biyayang sa matuwid ay naglihintay. So now, this afternoon, gawin natin yung kabutihan at gawin natin yung nararapat para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nang sa ganon, tayo ay matawag na mga daluyan ng kalakasan ni kapatid. At pag nakita ng ating brothers and sisters na tayo ay nagiging daluyan ng kalakasan nila, I do believe God will do something the best sa buhay natin. Amen. Can you all stand up and we will pray to God?